Nag-research ako, wala talagang Indo concept sa Raider 150 ha. Ano yun, matalino ka pa sa internet o Bob? Ayaw mo pang aminin kasi na Bisaya concept ka. At yung dis mo, may ganyan bang dis ang liit? Ina mo. Ina ko, nasa ibang bansa po. Wala daw Indo concept na Raider 150. Eh ano yung mga Raider 150 or Satria 150 sa Indonesia? Ano yun? Imagination? Wala akong sinasabing mas matalino pa ako sa internet. Hindi ko alam kung saan ka nag-research. Ano bang gamit mong PC or cellphone na pang-research? Bakit hindi mo makita yung Raider 150 sa Indonesia? Natatawa na lang ako sa yung lodi ko. Ewan ko. Ay, kung ako, tawag mo sa akin, o Bob. Eh ikaw, wag mong gawing libangan ng pagiging tanga. Dahil nilait mo yung disc ko, sinabi ko naman sa last video ko na meron tayong gagawin. At guys, may naka-ready na disc para talaga dito kay Lucy. Eh ngayon, ikakabit ko na para hindi mo na i-bash, Lodi. Kaya tara, umpisa na natin tong video na to at para mapahiya na naman yung basher natin na wala daw Indo concept na Raider 150. Let's go! Hi, so today, sabi ko naman sa'yo, ibabash ng basher to. Yan ang hirap sa inyo pala. Papanoorin nyo yung umpisa ng video, yung teaser, tapos yung gitna, yung dulo hindi. Sinabi ko na yan, di ba? Ibabash yan eh. For sure, ibabash yan. Ibabash yan ng mga may alam sa Indo-Indo daw. Sinabi ko naman yan. Oh, dahil lang dito si Kuya Russell, nakabaklas na, di ba? Kasi may ayusin tayo dyan yung mga dis. Mga dis. Sige, ngayon mo ko i-bash. 260mm na yan, boy. Aliwanag yan, no? 260mm race power. Race power na naman! Tapos, ito pa bina sa akin. Ano yan? Caliper daw natin, ba't daw 2-pot? Sa mga Indonesia, 4-pot loaded daw ang motor. Ay, hindi ko pa ba nasabi sa'yo? Nasabi na naka 68mm pala itong si Lucy, tapos naka big valve, tapos po naka cams, tapos po naka port, tapos po naka CDI, naka clutch spring. Nakalimutan ko sabihin sa inyo na 260cc nga pala ito. 260 pala yan, sorry. Sorry po Baka sipakin. Sorry po na hindi loaded si Lucy. Sorry. Sorry. O dahil nga, tama naman siya, may punto siya. Loaded yung motor mo, 2-pot. Hindi nag-aalit niyo ako Mabasya kayo. Siyempre, kontak agad tayo kay Boss Bean. Boss Bean. Tagasagip. Tagasagip ko. Kikita mo yan? Ulam. Kikita mo yan? Ulam. Mura ba yan? Sumumura? Sumumura? Papang! Sige, malaki pa sa kamao ko. Kapareho ng laki ng kay Lucy. Ay, kay kumpare. Papantay. Hindi mo kay kumpare, boy. Agad! Laki mo. Siyempre, si chief mechanic natin ang naayos na ito. Sipa ka ba? Tapos, dahil nagpalit tayo niyan, palit na rin tayo ng brakes. Kasi for sure, lalaitin yan eh. Kasi peki yung brake natin eh. Tara, kapitan natin. Isa sa pinakamahirap at kala ng iba napakadali lang is magpalit ng braking system. Lalong-lalo na kung aftermarket na po yung ilalagay natin. Kasi in short, hindi na po ito kagaya nung stock. So iba na po ang sukat nito, iba na rin po yung spacing na tinatawag. Kaya po talaga may iba't ibang mga bracket at iba-iba yung mga sizes. At dahil iba-iba yung mga sizes at iba-iba yung mga spacing, magkakaroon kayo ng computation na tinatawag. Ito na po yung hanapin mo yung free wheel. That's why yung mga nagpapalit ng mga braking system, nawawala po yung free wheel or alignment ng gulong nila. Sa iba, okay lang yon, pero sa totoo lang, hindi po safe yon. Kaya po importante, pa magpapalit kayo ng braking system, kukunin nyo po yung tamang alignment. By the way, gusto ko munang pasalamatan, walang iba kundi ang Race Power Thailand. Napakaganda ng 260mm na disc na to. At samahan mo pa yan ng radial nating caliper na Brembo GP4. Nagpalit na rin pala ako dito ng brake hose dahil syempre luma na yung brake hose natin at baka ibas na naman ng basher natin, inunahan ko na siya. At ngayon, ang pinalit na rin natin ay quick release. Isa rin po kasi sa malaking tulong ang quick release pag naglilinis kayo ng motor, lalong-lalo na pag gusto nyo linisin yung caliper ninyo, hindi nyo na po kailangan baklasin lahat. Pero ito na nga po yung problema pagdating sa braking system na bago or aftermarket is yung tinatawag na pagbibleed. Grabe, lalo na pag 4-pot po ang inyong mga caliper, sobrang hirap po i-bleed nito. Like what I said, wala po ako ng mga technology or mga aparato na ginagamit ng iba kung paano mapabilis yung pagbibleed ng mga ganitong mga brake lines. So yun mga Lucifer, inabot na kami ng kinabukasan kasi ginabi namin kagabi. Ang hirap mag-bleed kasi 4-pot siya.
So, imbis mapakatipid, napagastos pa. Kasi syempre, bibili tayo ng bagong lever. Ngayon, nag-research ako. Itong lever natin, itong RCB Racing Boy yan eh. Pantupat lang. 14mm piston lang kasi siya. So, ang kaya lang talaga niya, tupat. Yung mga 4-pot na ganito. Sa si Diwata. Asa si Diwata? Hindi sa kabila, hindi kami. Putik na yan. Radial na. Yun, hindi radial, axial. Axial ang pati tawag pala. doon, axial. So, yung mga radial, yung mga ganitong 4-pot, hindi niya kaya. So, kailangan natin... Problema nga ito. Problema mo naman. So, kailangan natin bumili ng ano. May nahanap naman na ako ito. Ay, gando. Forge. Gando. Forge. 17mm piston. So, yan yung kailangan natin para ma-pump. Umayos. At ano, kasi ngayon, tignan mo, parang clutch yun. Pero meron ng brake yan. Meron yan. Pero ganyan ka mag-brake? Oo, yan. Sagad. So, yun siya. So, ngayon, ang gagawin natin, bibili tayo. Pero, para makita nyo naman yung bagong Indo Concept Big Disc. Baka race power yan, isa munang montage. So, may mga nagko-comment sa atin, ba't daw tayo nagpalit ng stock swing arm? Mostly kasi ng mga nakakita kong Indo Concept, hindi po sila naka plus 2. Nagpapalit sila ng aftermarket na swing arm, pero hindi yung ordinary lang. Like yung mga walang plus. Ang problema ko, useless, sayang. Di stock na lang tayo, tapos pinturahan na natin. Okay na siya, di ba? Okay naman na yan eh. Alam nyo anong kailangan kong palitan? Pipe. Ay, oo. Kasi yung pipe natin is stock. Sa Indo Concept kasi, puro Pipe. shorty. Puro mga naka-shorty sila o kaya mga open muffler. Ganon. Saan tayo bibili nun? Secret! So, ang ganyan na naman yung video natin. Maraming salamat sa sumusuporta dito kaya no. Tapos yung basher natin ay mamatay ka sa inggit. Wala kasi nito kaya pangit ka. Tama.